Adeline, ulitin natin yung statement mo yun sa fencing all. You will confirm to compete nga sa 58 in the upcoming SEA Games. How was your preparations thus far sa ngayon, Ma'am Heidi? Iko-confirm ko lang nasa lineup ko. Or hindi pa yun final. Or nasa lineup niya ako for SEA Games. And we have 4 months to prepare for SEA Games. And yung magagawa ko is I will do my best in training and I will do my best sa competition and be more consistent sa training. At sa preparations ng training, nakakasama nyo lagi yung ating mga weightlifters from HD Weightlifting Academy kasi parang sila nakikita mo mas magandang potential nga dito sa competition nito. So bilang isang mentor nga, ano ba yung nakukuha nyong advice niya doon sa ating mga batang weightlifters natin galing sa HD? Sa ngayon kasi ako, nagka-training ako mag-isa para makapag-focus ako. Then after that, trying to coach them. Because seeing them will give me also inspiration para magpatuloy. Kasi hindi naman madali ang training eh. So seeing them happy lifting, having the dream, it makes me happy. Okay. Saan po kayo training currently? Sa HD Weightlifting Doon pa din? Kalahati. Meron po bang kayong mga estudyante din na sasama sa inyo sa Thailand for SEA Games? Oh, wala pa. Kasi 2 to 3 years pa lang po. Yes, ang mga athlete na under us na nag-training. So, more on national level pa lang yung mga athlete namin. Okay, ma'am, from 58, 53, 55, 59, tapos balik sa 58. So, kamusta naman po yung, kamusta naman po kayo kapalit-palit mo ng weight category? Ako, wala akong bakit. Pero medyo malungkot lang. Dahil nga papalit-palit. So yung direction din ng mga atleta, bagong atleta ay papalit-palit din. So hoping na itong body weight ay magiging magtagal siya para sa Okay, ingat ko lang yung statement about dun sa recent na proposal ng PSC, partnership with the PSC, DBM, and of course yung isa pang department, sa pagbuo nga, Department of Education, sorry, sa pagbuo nga ng National Weightlifting Academy po natin. Actually, I'm so thankful with support ng PSC, DBM, and DepEd na mag-distribute ng weightlifting equipment sa more than 300 sports school here in the Philippines. Meaning, ma-multiply natin ang mga weightlifter dito sa Pilipinas. So, maging accessible ang weightlifting. So, next step is education for the athletes. Ano po yung nakikita yung pinaka-vision po dito sa Weightlifting Academy? Like, ano po yung mga impact po nito for our future weightlifters? Magiging impact nito ay makikita natin more athletes will be engaging in weightlifting and may ibang atleta rin na from other sports will use weightlifting para maging mas malakas sila sa sports sila and ang weightlifting ay will be in 8 regions at maging regular sports na sa palarong pambansa. So we give all this opportunity sa mga athletes to dream. Just like me, how I started in weightlifting and now they have the path and direction towards their dream. Ano na lang po yung pinaka-lessons na natutunan niyo in your journey na training na madadala po dito sa National Weightlifting Academy? Para sa akin siguro yung lesson is to dream. For me kasi, God is using me now to let this kid to have their own dream, to have direction in life, and now it's through weightlifting. So I'm happy that I'm the face of weightlifting. Thank you.